morning, people. Say good morning to people. Look, look, look. Look there. Say hi. Hi. No? You want to eat? You need to eat. Good morning. Ay, bako man. Anak. Say hi. Very good. Today is Friday. You want to look like it? Basta na yung bata. Daming advertisement, no? Thank you, mommy. Kiss me, kiss. Okay. Tinatry ko yung back camera ng cellphone ko kung ano ba mo nandyan. Basta, bahala na. Ininit ko lang yung sabaw. Nagulay ako kagabi, tapos siyempre may natira. Yan na lang ang almusal namin ng baby loves ko ngayon. Yun. Nag-check up ko sa inyo maya-maya. No? Wait lang, maingay yung Oh, okay na. Kahapon, hindi ako nag-vlog kahapon. Tapos, wait lang. Kasi, gusto kong dito sa isang phone ko nga mag-edit para magamit to. So, nagtatry ako ng ibang apps na okay siya. So, anyway, kahapon nga, bumili kami ng gas. Sa cooperative. Cooperative ang tawag. Doon lang kasi yung medyo mura. Medyo mura mga bilihin. Pero, mahal pa rin. Medyo lang, ha? So, bumili kami ng half sacks of rice. Tapos, mahal na talaga lahat. Hindi na mapigilan yung yung mga price. Okay, mahal na. Pakainin ko na yung baby loves ko. At ako ay magkakapila muna, no? Kape muna tayo. Si baby loves ang paunahin pakain. Ito hindi na to 2-in-1. Hindi na to prank. 3-in-1 na to. Maganda na naman ang weather. Tapos maya-maya lalamig na naman. Ay ambot. Ano nangyari sa weather? Paiba-iba. Dapat ngayon na talaga yung parang spring or summer na yung ganun. Kasi may na ngayon eh. Wala. Malamig pa rin. Naka-t-shirt lang kasi naka-on yung heater. Maya, lagay ko to sa lagayan. Sa box niya. Kape. Oh. You want more? We will eat. Yummy. I she eat. Yan, tanghali na. Hindi ako nag-ano kanina.
Hindi ako yan. So, kusina again. Dito muna tayo. Diba sabi ko mag-chika-chika tayo maya. Sabi ko mag-chika-chika tayo. Ano ba yan? Nasa front tayo. Nasa front camera. Ayoko nung nasa likod, yung doon sa back. Ayun, sa likod na. Kasi, hindi ko nakikita sarili ko. Hindi ko pa to na Hayaan ko muna. Maghugas muna ako ng mga dito. Samahan niyo ako maghugas. Mga plato. At dito tayo habang nagkukwento. Lagay ko muna to. Ito na nga. Ano ba yan, ay? So, kwento ko tungkol dun sa offload ng ate ko. So, bago nakarating yung ate ko dito is na-upload siya. Yes, na-upload siya. Ano ba yung offload? Offload is yung dun sa immigration na haharangin ka ng mga officer dun. Immigration officer. Naharang siya dahil may isang papel sa papers na kulang niya. Yung tawag yan, investigate. Sa Bisaya, sa Tagalog. Diba, pagpasok natin sa sa immigration, kasi tingnan yung passport, mga katanungan, may mga tanong doon sila na sino pupuntahan mo dito sa Turkey, yung ganito, ganyan. So, siyempre, kapatid. Yun. Tapos, confident na kami na yung kapatid ko, makabiyahe or flight na siya. Kasi that was March 14, 2022. Na sana, kung maaga lang dumating yung visa niya is 2021, sana siya makarating dito. So, medyo natagalan sa visa. Yon, at hanggang naabutan na this year. So, ito na nga. Sa disclaimer lang sa mga baka may sasabihin na naman na baka misinformation o mali yung na-experience ang ate ko at na-experience namin na paano po nasikaso lahat. So, Bisaya lang po yun. Sinabi ko about paano papuntahin o paano namin pinaprocess yung mga papers na sa mga Filipino netizens, sa mga kamag-anak. Yun. So, Bisaya lang kasi yun na salita. So, medyo hindi siguro, basta, yun na. At ayun na nga. Wait. Parang ganyan. O, diba? So, yun. Pag, saan na ba tayo? So, baka may disclaimer lang ha. Based lang sa experience namin, ng kapatid ko at sa nangyari. Okay. So, na-offload siya.
So, hindi that time nun, hindi lang siya ang marami din ang na-offload dun. Hindi lang siya ang na-offload. So, marami din sila. May mga kasama din siya, yung kapatid ko. So, hindi papunta ng Turkey. Mostly is pa Dubai. Pero, may iba doon, mga OFW din. Basta, ito, sa mga pupunta dito sa Turkey na kamag-anak nyo, pupuntahan nyo, siguro sa mga first timer na kagaya namin, na gustong papuntahin yung kamag-anak. Kasi wala yan sa wala yan sa Turkish consulate or yung sa papers ng Turkish embassy na kung anong mga kailangan, wala. Iba to, ibang ibang, kumbaga, ibang papers din to. So, hindi nakalagay kung anong mga kailangan kung papunta sa immigration. So, yun. May iba din naman nagsabi na sana yung kapatid mo doon na lang pinabiyahe sa Cebu. Kasi hindi daw masyado strict. Hindi ko alam ha. Pero yun na nga. Balik tayo doon sa immigration. So, confident na kami. Prepare na lahat. Ewan ko kung nandyan ba yung yung pumili pa kami ng bulaklak kasi darating siya is March 15 ng alas 5 ng madaling araw dito sa Turkey. So, yun. Prepare na. So, pagkahapon, prepare na kami. Si Dodong ko umuwi ng maaga para mamonitor namin yung ate ko na sa immigration if sakali. Ahoy, Ginoo. Nag-message bigla yung ate ko, hindi siya natuloy. Parang binagsakan ako ng ewan, basta hindi ko yung experience na yun na grabe. Kasi yung naisip ko yung, syempre, pamasahe, yung ticket, kala nyo lang mura, diba? May kunting din ako, kahit may kunting, ayan, ayoko nang pa, basta yun. Hala, hindi na ako makatulog na parang ewan. Galit na sa akin yung Dodong ko, kasi nahimatay ako sa nangyari sa ate ko. Tapos, buti nandyan yung mga madam ko, si Madam Fabrian, si Madam Hanilo, to the rescue. Hindi man physical na nandito talaga sila, pero communication namin nandyan. So, yun. Ang hinanap sa kanya ang hinanap ng papers ng ate ko is yung AUS ang pangalan. AOS. So, ano ba yung AOS na yan? Dami kong chika. AOS is Affidavit of Support. Yon ang galing dito sa Turkey. So, kailangan namin yan kunin dun sa Philippine Consulate, anong tawag yan? Philippine Embassy dito sa Turkey. Yun. So, kailangan namin kunin yan at kailangan isend namin yan through DHL na original. Hindi pwede ang scan lang. Original talaga siya. So, back to my ate. Wala kaming, syempre, stuck na yung ate ko doon. Kahit pinapabalik-balik na namin doon na baka lang yung mga papers na nandun, baka nandyan lang. Iba kasi yung nasa namin, yung notarization, ang nasa isip namin, baka kaya lang hindi inaccept. May English translation din yun, pero hindi inaccept. Okay?
So, wala. So, yung ticket ng ate ko, pinunit na ng IO. Wow din, no? Pinunit ng IO, pero, okay. Sabi na ito, ate ko, wala talaga, ganito, ganyan, ganyan. Okay, iyak na ako, iyak. Sabi ng dudong, tumigil ka sa kaiiyak mo. Ako, parang yung nervous ko, bumalik yung panic attack ko, nandun na lahat, at parang, wala na. Parang ganon ako, wala. Yung nakalma na, medyo nakalma na, tapos binasa ulit ni Dodong yung mga kailangan, ano bang kailangan. Siya, sabi niya, hindi sa naturalization. Dito sa, ang kailangan yun, kailangan natin pumunta ng Philippine Embassy dito sa Turkey, kasi kailangan may tatak dyan dito na to prove na galing, papunta yan talaga yung ate mo dito. So, yun. Nag-book pa kami ng appointment para kunin yung affidavit of support. So, yung affidavit of support, mga madam, yung English yung handwrite nyo na galing sa asawa nyo, guys, di ba siya mag-sponsor, handwritten ng asawa ko into English. Yun ang dinala namin sa sa Philippine Embassy dito sa Turkey. So, pumunta kami doon, nag-book kami ng appointment. So, yun. So, pagpunta namin doon, may vlog ako doon. Ililink ko sa, yung, sa baba, sa mga gusto lang ha. May appointment ako sa Philippine Embassy dito sa Istanbul. Yun, ililink ko dyan sa baba. Baka lang, sa gusto nyo lang manood. So, yun, nasikaso namin lahat. Tapos, yun lang naman ang kinuha, yung papel na handwritten into English ng asawa ko. Tapos, yung passport copy ng kapatid ko. Tapos, ID copy ng asawa ko. Yun lang. Then, magbayad ka ng $30. Tapos, $25? Not so sure ha, $25 or $30. Okay? And then, if gusto mo namang rush, another $10 yata ang babayaran mo. Oh, yeah, $25 plus $10 yung rush. So, $35 lahat. Okay? Pagkatapos nun, kung gusto nyong madalian talaga na syempre sa DHL, walang DHL dito sa amin, dito sa place namin, na area namin, wala. So, malapit lang doon ang DHL sa Philippine Embassy. So, while waiting kami sa affidavit of support, so, affidavit of support, pinuntahan namin muna, pinuntahan muna namin hinanap namin yung DHL. So, nasa, siya ng Kamyon Mall, nasa loob. Oo, nandun sa loob. Tapos, buti na lang at that time, meron bukas. At hinabol namin yung time na yon. Kasi magsirado ang DHL is 5 o'clock. Kukunin lahat yung papers. Tapos, wala. Sirado na, another 1 week na naman. So, once a week yata sila doon. Or twice a week. So, yun. So, tinawagan ko agad yung embassy, Philippine Embassy, na nag-asikaso ng papers kung pwede maaga, as soon as possible, makuha ko agad. So, sabi nung sir, sino yon? Si kuya, maraming salamat sa kanya. Madali lang.
Sabi niya, punta ka na dito para mahabol mo yung pag ano sa DHL, ganito, ganyan. So, yun. Yun yung kwento ko. At saka, yun na nga, sa mga kailangan ng ano, yung mga kapatid nyo na pupunta dito, sana isa din yan sa maitulong ko na wala yan sa papers, nandun sa Turkish Embassy, wala yan po. Sa immigration yan. Nagtatanong din ako sa mga group namin group ko dati, sabi lang kung anong mga requirements na kailangan na yung una lang namin na nandyan, yun lang daw ipakita. So, meron pa pala. So, yung affidavit of support, isa na yan. Tsaka, kailangan din yan ng show money. Hindi bank statement po. Wala pong kahit may bank statement ka, kung hahanapan ka ng show money. Show money lang. Kailangan makita lang nila na may pera ka sa wallet mo. Magkano yon is maximum is $1,000. $1,600 or $1,000 nandyan at as long na nandyan sa wallet mo. Hindi sa bangko, hindi sa ATM mo, hindi sa papel mo na anong tawag yan, yung nga, bank statement, 'di ba? Wala, kailangan pera na ipakita mo sa immigration, sa magtatanong sa'yo. Pera lang kung mabait yung immigration. Okay? So, yun. At natanggap naman yung mga papers na asikaso namin, na-send agad, and then after 3 days yata yun dumating, or 4 days dumating. So, sa tinitirhan ng ate ko sa doon sa Manila, kasi yun lang ang malapit, medyo malapit lang sa sa airport. And nung time na talaga gulong-gulo kami, buti lang ito si Madam Hanilo. Very thank you kaayo. Kasi siya na nag-offer na, Madam, kung wala kayong matutuluyan sa meron dun sa bahay, kontakin yung nanay ko, ganito, ganyan. So, kay Auntie J, pangalan niya parang lalaki, pero nanay yan ni Madam Hanilo. Sa imo, Auntie J, Bisaya siya. Salamat kaayo sa pagpapuyo sa akong magulang diya sa inyo, ha. And unta kami pudpon. Bitaw ay. Salamat kayo, te. Sa imong nasa pa. Sa imong anak na si Adrian nga nagtabang pag magkuha sa mga bagahe ba, nag-alsa balutan. Gikan sa airport. Salamat kayo sa inyo, ha. Nagstay yung ate ko dyan. Nagstay yung ate ko sa kinahanilo na bahay sa Manila. Sa nanay niya is almost 2 weeks. 2 weeks. So, yun. Basta sa inyo, maraming salamat, Madam Hanilo. Maraming salamat sa prayers, Madam Fabrian. Sa mga hindi po nakapapanood pa ng mga vlogs nila, nandyan po yung, yan, nandyan. Ipakita ko na ng dalawa. Ayan po. At sa gusto nyo lamang po. At maraming salamat. And, yun. Sa mga gustong mga kaibigan, sa mga kamag-anak na kulang sa papers, or, confident tayo na okay lahat. Diba? Wala. Yung surprise ka na lang sa immigration na ganun. So, sana makatulong to sa mga kamag-anak na pumunta dito sa Turkey. Di ko alam sa iba't ibang lugar kung meron din ba yan. Basta yan ang hinanap sa amin, sa kapatid ko. So, nakita nyo naman, nandito yan ng ate ko, yung pa-welcome namin. Ilagay ko din sa description box kung gusto nyo manood, at maraming salamat. And, yun na. Ang dami ko ng satsat.
Thank you sa inyo sa sa panonood kahit bulol-bulol yung Tagalog ko. At lagi pa rin akong nasasanay kasi Bisaya po ako. I'm from Davao Oriental. Bisaya kayo. Sa mga bistak diha, maoro to yung mga kasabot. So yun diba? Ang dami kong chika. So yun na guys. So habang tulog pa yung baby loves ko, ay maggalaw-galaw, magpunas-punas ako. So yun lang ang kwento ko about sa awareness ng aware tayo sa kalimutan ko tuloy. Mahirap malisod manggod eh. Yung kwento ko about sa kapatid ko na na-offload siya. So may yung mga kailangan na papers na kailangan ipasa, kailangan i-comply pala yon, i-comply yun sa immigration. Yung kamay ko, comply. Okay. Sadyahan yun naman. So, yun na guys. Thank you for watching guys and have a blessed Friday to everyone and see you again next vlog. Diba? Thank you for watching. Bye!